Kumusta na si General Torre? May narinig ba kayo kay General Torre? Medyo matagal na tahimik itong si General Torre. Matapos po yung kanyang leave of absence, parang isang buwan din po yung nag-leave yan. No? Pero paglilinaw ha, si General Torre, isa pa rin po siyang pulis. Hindi pa po siya nagre-retired, no? Siya pa rin po ang may pinakamataas na ranggo sa hanay po ng Philippine National Police, of course, bukod sa presidente natin, no? Si General Torre, 4-star general pa rin po siya. Lately, medyo tahimik ito. Pero biglang sumulpot ito sa balita, oh. After ng kanyang hiatus, ito ang headline na bumulaga kaninang umaga, no? Torre clarifies presence at Liberal Party event, says he was only invited by friends. Kasi may mga spekulasyon na si General Torre isa palang dilawan, na isa pala siyang pink, isa pala siyang kakampink at isa pala siyang dilawan. Yun yung mga speculations. Pero nagsalita na po dito si General Torre, nilinaw niya po itong bagay na yan. Maintindihan mo rin yung netizens kasi masyadong ano na ito eh, kumbaga pinagtatanggol ng mga pinks, very close sa mga kailan dilima, etc. No? Doon wala namang mali, kahit pink siya o dilaw siya. Importante ngayon eh, yun naman gusto ng presidente natin eh. Unity, di ba? Magkakaisa po tayo regardless kung ano ang inyong kulay. In a way, mukhang kakampi na nga natin eh, yung mga pinks at mga dilaw eh, di ba? Nagkakasundo na yan. Yun na lang, against the Dutertes, no? Talagang galit na galit itong mga pinks at mga dilaw dito sa mga Duterte. So ngayon, nai-issue ngayon si General Torre na pink ka pala eh. Isa ka palang dilaw eh. Na hindi naman big deal kung tutusin. Hindi naman big deal yan. Sige, pag-usapan lang natin ito. Ano yung sinasabi niya? Kasi naimbitahan naman siya ng kanyang kaibigan. Isang kaibigan, no? Sige, bago itong balita na ito, no? Nasa inquirer.net ito. Sabi niya, basahin natin ha, para wala tayong ma-missed out, no? Former Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III has clarified that his attendance at a Liberal Party or LP event is only about supporting anti-corruption cause, which the said political group is espousing. Real talk. Real talk. Lumulutang kasi ang usapin ngayon na si General Torre tatakbong vice presidente sa 2028. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Yan po yung kumakalat sa social media. Tatakbo na po yan. Definitely may ambisyon. Ano ba yan? Senador o vice presidente? Yun yung pinapalutang nila, vice presidente. And ang sinasabi ng ilang netizens, ibang analyst, mukhang dadalhin siya ng mga pink. Dadalhin siya ng mga dilaw. So as early as now, lumulutang na po yung ambisyon na yan. Actually, wrong move ito eh para sa kampo ni General Torre. Kasi tinan mo, sunod-sunod na yung bashing yan. Masyado kayong maaga nag-declare eh. Yun ang mali doon. May laban ba si General Torre? Maraming fans. Maraming supporters si General Torre dahil maganda yung kanyang accomplishments. Yung pagkaka-arresto niya kay Kibuloy at pagkaka-arresto niya kay Digong, magagamit niya yan bilang capital. Puhunan niya yan ka-coffee para sa 2028 elections. Yun nga lang masyadong maaga nag-declare. Hindi naman officially nag-declare, no? Pero yung pinapahiwatig, yung mga pinapakita sa social media, syempre ang netizens, diba mga boboy mga netizens eh, no? May interpret na rin, ano kaya yung plano? Diba? And associated pa siya sa mga pinks at sa mga dilaw. So, kaya lang daw po nandiyan siya sa event ng mga dilaw dahil sinusuportahan niya po yung kontra-korupsyon na panawagan po nitong grupo na to ng mga Liberal Party, no? Torre, sa isa pong ambush interview, bago po mag-start itong event ng Liberal Party, tinatawag nila kung walang kurap, walang mahirap. Itong kung walang kurap, walang mahirap banner na ito, I remember, parang ito ni Pinoy eh. Diba? Natatandaan niyo yan? Kung walang kurap, walang mahirap campaign, panahon ni Pinoy yan. Early years ng administrasyon, actually campaign ata ito eh. Campaign slogan nga ito ata ni Pinoy eh. Kung hindi ako nagkakamali, basta during the time of Pinoy, maputok itong campaign na ito na kung walang kurap, walang mahirap. So, yan po yung event ng Liberal Party na pinuntahan ito ni General Torre. Again, walang mali. Walang mali kung pumunta si Torre sa event ng mga dilaw o sa event ng mga pink. Option niya yan, karapatan niya yan. Ano gusto nyo? Dahil porket dating PNP chief siya under the administration of President Marcos, nililimitahan na siya ng presidente na mag-attend sa mga ganitong classic event. Walang ganun, Mars. Walang ganyan. Karapatan niyang pumunta sa kahit na anong event na gusto niya. Diba? Kung parte ito ng kanyang political ambition sa 2028, karapatan niya yan. Wala tayong magagawa. Yung consequences niyan, kung ibabash siya, tulad ng nangyayari ngayon, sa kanya na yan. Diba? Kung sa tingin niya, effective itong strategy na to para i-advance yung kanyang sarili for the 2028 elections, sa kanya yun. Wala tayong magagawa dyan. Karapatan niya yan. So sa mga netizens na todo bash kay Torre, dahil ito daw po isang dilaw at isa itong pink, wala tayong magagawa dyan. Karapatan niya po yung pumili ng kung anumang partido, kung ano man ang pwede niyang samahan. Pero sinasabi niya dito, nagpunta lang siya sa isang event. Itong kung walang kurap, walang mahirap, fellowship. Nitong Biyernes lamang, said he was invited by a friend from Masbate whom he helped during the recent typhoon season to attend the program. So yun naman po, pumunta lang siya dahil inimbitahan siya ng kanyang kaibigan. However, the ex-PNP head noted that as an active police officer, he cannot join partisan political groups. Correct. Remember si Bato de la Rosa. Bago maupo si Digong,
pinutakti ng, actually hindi bashing kasi totoo naman mali yung ginawa ni Bato dyan yung pagiging partisan niya. Pinutakti siya dyan ng mga netizens dahil masyado siyang bias kay Duterte. Only to find out, nang na-elect na si Digong, in-appoint siya bilang PNP chief. Bawal yan. Doon ang bawal. Kasi nga, incumbent pa siya Presently, official pa siya. Yung kay Bato, mali yun yung ginawa niya. Kasi that time, nasa PNP pa siya. Tapos, masyado pumapabor sa mga Duterte. Now, ang bashing ngayon ng ilang netizens kay General Torre, nagmumukhang partisan. Hindi talaga kung anong definition nila dyan, pero nagmumukhang partisan, which is bawal as of the moment dahil siya po general pa rin ng Philippine National Police. Incumbent incumbent, kasalukuyan pa rin po siyang general dahil hindi pa po siya nagre-retiro. Yun yung ilang pinupunto ng ilang netizens. Bakit nag-join siya sa mga partisan political groups? Bakit niya ina-affiliate yung kanyang sarili sa mga pinks at sa mga dilaw na dapat ay hindi dahil siya isang incumbent pa na police general? Kayo na ang humusga dyan, ka-coffee. First of all, I cannot be a member of any political party because I am an active police officer. Sabi ni General Torre paglilinaw po galing mismo yan sa bibig ni General Torre. Hindi ako pwedeng maging miyembro ng kahit na anumang political party dahil kasalukuyan ako po ay isang incumbent police officer. Very clear, yan ang sinasabi ni General Torre dyan. So we are clear on that. I was invited by friends. I was able to help them when cyclone struck Masbate. Their barangay was one of the hard-hit areas. Paglilinaw po ni General Torre. So, we will still have proceeds from our foundation, this stage of fundraising event. I want to help them there in Masbate and she invited me. And said, hey, we have an event about having no poor Filipinos. If there is no corruption, no poverty. If there's no corruption, an anti-corruption event. I said, ang gulo. Wait lang, ang gulo. Ang gulo ng top. ulit. Take two. Sabi ng kausap niya, hey, babae, hey, we have an event about having no poor Filipinos. Okay, kulang kasi sa mga kama at tuldok Ulit, take three. Hey, hey, we have an event about having no poor Filipinos. Kama sana yan, or period. If there is no corruption, gulo pa rin, kulang ulit. No poverty if there's no corruption. An anti-corruption event. I said I will attend and watch. Yun ang dahilan. Inimbitahan siya dahil mabait siya, dahil sinuportahan niya ito na tinamaan ng bagyo, nagpunta. Okay? Torre stressed that the fight against corruption is not exclusive to a political group but is something that all Filipinos must share. Tama nga naman siya. Actually, very good, di ba? Kasi yan din naman ang ginagawa ng presidente. Yan ang talagang tinututukan ng ating presidente. Mapanagot itong mga korap na ito, nagnanakaw sa pera ng taong bayan dahil yung sanang pondo para sa taong bayan, ginagastos, winawaldas ng mga korap na politiko. Tama rin naman, yan din naman ang sinusulong dito ni General Torre. Si presidente, yan din naman ang kanyang gusto, di ba? At itong ginawa ni General Torre, allied naman yan sa hangarin ng ating presidente na labanan ang korupsyon, di ba? I think the fight against corruption should transcend political lines. The fight should not be mixed with or defined by politics because every Filipino is affected. Ganda. In fairness, ganda na statement na to First of all, corruption is against the law. So whatever your color, whatever your belief is, we should have one goal. Sabi po ni General Torre. Tumpak. Agree. Malinaw na malinaw yan, General Torre. At suportado namin kayo dyan sa pagsusulong ng laban kontra korupsyon. And sinuportahan din namin kayo ng inyo pong aarestuhin si Kibuloy. At ganoon din po nang inaresto ninyo si Digong. At in fact, yan po isa sa malaking major accomplishment sa hanay po ng Philippine National Police. At isa din po yan sa may pinakamalaking merit ng pagkakatalaga ni General Torre bilang hepe. Una ng CIDG and later on, hepe ng Philippine National Police.